nagbitiw din po ng salita. Eto po mga kababayang etong si Senator Ping Lacson na kung saan may handa na daw po mag-sponsor mga kababayan ng laban ni General Torre at saka daw po ni Mayor Basti Duterte. So eto, pakinggan po natin, galing po mismo mga kababayan sa DZRH News na kung saan sabi po dito, Senator Ping Lacson nakahandang maging sponsor ng labanang Torre versus Baste. Beruin nyo mga kababayan ibig sabihin, bukod sa manunood itong si Senator Ping Lacson, handa rin po siyang maging sponsor mga kababayan sa labanan ni General Torre at saka po ni Mayor Basti Duterte. Saan ka pa, nakahanda na lahat? Katawan mo na lang Basti yung kailangan. Bakit ang dami mo pang kondisyones? Nakahandang maging sponsor ng labanang Torre versus Baste. Senator Ping Lacson nakahandang maging sponsor ng labanang Torre versus Baste. So siya ba ang mag-sponsor sa round 1 Willing kung sakali? Siya, di ba? Si Senator Ping Lacson. Rounds 1 to 12 ba yun? No? Ida tayo ang balita, RH28 Raymond at Baas Raymond. Bisaya Paring Romel, nakahanda si Senador Panfilo Ping Lacson na mapabilang sa... At saka mga kababayan, natawa nga ako doon sa naghamon kay General Torre. Bukod kay Bastia, yung miyembro ng Banataya, ano yung sabi? UFC daw. UFC daw mga kababayan. Nung kasama nga namin, hagya na makahakbang tapos gusto pa UFC. Sa mga sponsor ng bakbakang Torre versus Baste. Ito ay ang labanan ni PNP Chief Nicolas Torre III at Davao Vice Mayor Baste Duterte. Ayon kay Lacson, kung matutuloy ay nakahanda itong ibili lahat ng tiket ang kanyang isang buwang pensyon bilang isang retired 4-star general. Ito ay dahil sa pahayag ni General Torre na lahat ng kikitain ay mapunta sa mga biktima ng pagbaha. Yan kasi mga kababayan yung purpose talaga. Diba? Yan yung purpose ng laban talaga sa totoo lang. Yung lahat ng malilikom na pera, lahat ng kikitain ay itutulong sa mga apektado nating kababayan ng baha. Diba? Yung lahat ng kikitain malilikom, malaking tulong po yan sa mga kababayan Pilipino po natin. Ang problema, ayaw nga ni Basti Duterte na tulungan yung mga kababayan natin. Diyan nyo kasi makikita kung anong klaseng pag-uugali meron etong mga Duterte. Sa totoo lang mga kababayan. Kita nyo yung sinabi ni General Torre na gawing charity boxing mga kababayan, biglang naglata din ng kondisyones etong si Basti Duterte na para lang naman sa kanilang mga sariling interes. Diba? Sa totoo lang, ito naman kondisyones ni General Torre, hindi naman para sa kanya, para sa mga kababayan Pilipino po natin. Pero yung kay Basti Duterte na kondisyones, para lamang po sa kanilang mga sarili, para lang mapatunayan nila yung mga accusation po nila sa ating gobyerno. Lagi ko naman po sinasabi na kapag ka ikaw ang nag-aakusa, dapat ikaw ang magpatunay sa inaakusa mo laban sa gobyerno. Ngayon, dapat sila magpatunay, hindi yung gagawin niyang kondisyones, yung pagpapatest sa lahat ng mga public servant, sa lahat ng mga politiko para lamang ma-prove nila na totoo yung mga bintang nila sa gobyerno ni PBBM. Hindi po dapat ganun. Dapat yung kondisyones din po niya makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin na nakakaranas ngayon ng pagbaha. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Para sa senador na nagsilbing hepe ng pambansang pulisya, dapat lang respetuhin ang desisyon ni General Torre, tama man ito o mali. Dahil personal niya itong desisyon matapos na insultuhin at hamunin sa harap ng publiko ni Vice Mayor Baste Duterte. Totoo! Kinumpirma ni General Torre na dahil hindi available ang Araneta Coliseum bilang venue sa linggo, ay ililipat na ito sa Rizal Memorial Coliseum at marami nang nakahanda na maging sponsor. Ayan! DZRH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. So, paring Raymond, kita nyo mga kababayan grabe, ang dami namang gusto mag-sponsor sa laban ni General Torre mga kababayan tsaka ni Basti Duterte. Alam nyo kasi pag si Jay Guevara lumabang kay General Torre, wala magi-sponsor niyan. Wala magi-sponsor niyan kasi hindi naman kilala yan si Jay Guevara. Umiepa lang yan kasi kailangan nilang protektahan yung kanilang babing si Baste. Kailangan nilang protektahan yung kanilang bebing boss. Dahil mga kababayan, eto payo ko lang doon sa mga vlogger ni Digong
Wag niyo naman masyadong bibihin si Mayor Baste. Kaya nagiging ampaw eh. Di umano, wag naman nila masyadong bibihin. Hayaan nila magdesisyon. Yung kanilang amo, yung kanilang boss. Kung yan ay maggrabihan, kasalanan na po niyan kasi masyadong nagyabang. Ganun lamang yun mga kababayan. Siya naghamon, dapat, kung tutuusin nga mga kababayan, siya masigasig eh. Dapat siya ang unang nagpa-practice kasi siya ang naghamon ng suntukan kay General Torre. Siguro akala niya hindi siya papatulan ni General Torre. Hindi siya papansinin yung kanyang podcast. Ang problema kasi nakalimutan ata ni Basti Duterte na anak siya ni Duterte na sinasabing matapang daw. Ngayon, kung talagang anak ka ni Digong, dapat lumaban ka kay General Torre. Ganun lang kasimple. Sa panig ni General Torre, talagang wala nang atrasan itong boxing Fight match na. na ito. Oo. Darating daw o hindi si Baste. Basta alas 9 ng umaga, nandun si General Torres sa Rizal Memorial. Rizal Memorial dyan sa Stadium. malapit sa, Grabe! malapit sa atin. Ayun. Rain or shine yan, parang Raymond, Rain or shine. Rain or shine. Sino yung mga kinuhang round girl? Kung sakali. Sa Lakay Raymond. Mukhang naghahanap pa ako. Sino yung Round 1 daw si Wina Pearl. Pag Hinihintay umabot, pa si Miss Thea. pag umabot ng round 12, ako na. Itabi nyo, ako na. Round lang naman, di ba? Ikot. Kasi round na ako eh. Oo. Sa kabilang banda, parang Raymond, sa kabilang banda, ano naman ang sitwasyon sa kampo ni Baste. Acting Mayor Baste Duterte? Yan. Gayong talagang determinado ito si General Torre na Oo, ituloy nag-warm up eh. Oh. yung medyo malungkot dahil bakit? Malungkot dahil tahimik yung kampo ng Vice Mayor. Pero ang Nakakahiya. ako ang kinalulungkot ko yung mga matataas o dating matataas na opisyal na kilalang malapit sa pamilya Duterte, sa halip na yung bata nila ang pagsabihan nila, ang kinukot siya ay si General Torre. Bakit? Siya hinamon eh. Siyempre kung masala. Hinawakan yung tenga. Pumalag. Ngayon nga, kumbaga yun ang ano doon Hindi, ang problema kasi talaga mga kababayan doon sa mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Eto, payo ko lang yung mga malalapit kay dating Pangulong Duterte, yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, wag niyong binibaby si Mayor Basti Duterte. Hayaan niyo siyang humakbang at panindigan niya yung kanyang mga sinasabi. Kasi mahirap yung nagsasalita pero hindi kayang dalhin. Diba mga kababayan, ano ang sasabihin ng taong bayan, especially yung mga kababayan po nating Bisaya? Alam naman po natin, ang mga Bisaya, hindi po yan umaatras. At pag nagbitaw po yan ng salita, ginagawa po niyan. Diba? Ano sasabihin ng mga kababayan Pilipino po nating Bisaya? Alam naman po natin na si Basti Duterte, Bisaya yan mga kababayan. Ano sasabihin? Duwag. Etong si Baste. Diba, di ka ba nahihiya sa mga kababayan Pilipino natin ng mga Bisaya? Matatapang ang mga Bisaya, alam naman po natin matatapang yan. Tapos may isang Bisaya na naghamon, tapos naglatag ng kondisyones ng pinatulan. Kumbaga, sabi ko nga, dapat, hindi dapat ganun na sila yung matatanda, dapat sila yung nagpapaalala sa bata. Tama! Parang sa halip na bahagi ng solusyon, dagdag pa sa problema. Kasi dapat the older you get, you show more understanding and wisdom. Kaso pinalagan nga naman ni General Torre. Ano ba dapat ang reaksyon kapag hinamon ka ng ganun? Sa isang general pa pinabot ang hamon. Yun na nga, in fairness, yun nga kung ikaw naman ay kakampi ni General Torre, hindi mo naman siya masisi dahil hindi yan ang una Tama! Hindi pa. Tsaka tandaan nyo mga kababayan, matagal sigurong inipo ni General Torre to. Matagal siyang nagtimpi kay Baste. Bakit? Diba nung una, ano yung sabi ni Baste? Pag nakita kita, General Torre, pag nakita kita Torre, sasampalin kita. Ano nangyari mga kababayan nung nagkaharap sila? Doon sa hearing na ginawa pa dyan mismo sa kampo ni Kibulok mga kababayan. Hindi naman nasampal ni Baste. Etong si General Torre. Tapos ngayon,
umandar na naman yung kayabangan ni Mayor Basti Duterte at hinamon-hamon niya etong si General Torre. Alam nga namang hindi po palagan ni General Torre yan. So nakakita si General Torre ng magandang pagkakataon, good opportunity para matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. In the same time, yung mga kababayang Pilipino natin na nakakaranas ngayon ng matinding sakuna, matuwa din dahil for entertainment purposes po ito na makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin na sa kabilang banda ay may charity pa rin. 'Di ba? So ngayon, maraming mga kababayang Pilipino natin ang nag-aabang nito. Bibiguin mo ba, Mayor Basti Duterte, yung mga kababayang Pilipino natin na nag-aabang ng laban ninyo ni General Torre? Kung ako yung naghamon, mga kababayan, tapos mas matanda pa sa akin yung hinamon ko, mahihiya akong umatras niyan. 'Di ba? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Ilan na ba to? Sabi niya nung una, sampalin daw niya nung nandun sa Davao. Ngayon, Natuloy ba? amonin ng suntukan. Natuloy ba? Nasampal ba niya si General Torre? Hindi. Hinihintay daw niya. Hindi naman daw nagpapakita. Pinuntahan pa niya nagpunta sa City Hall. Hindi sila nagkita ron. Sa Davao City Hall? Oo. Wala din? Wala din. Wala din. Medyo nalilihis yung mga usapin pero wala tayong magagawa. Bahagi na ito ng General Lacson General Lacson tuloy. Senator Lacson nagsabi na sige, sama ako isang buwan. Baka pati yung mga Kumbaga kahiyaan na to, parang Raymond Hindi ba? Siyempre, yun na nga ang problema sa ganyan na kuminsan. Ito, sinong gustong umano dyan sa akin? Gustong pumusta, 50k ako, hindi dadating si Baste. Or di kaya naman mga kababayan na ito. Sinong pupusta dyan? General Torre ako o yung mga Basti dyan, yung mga DD-shit dyan, abay pusta na kayo. Message na lamang po ako sa FB ko. Siguro may gustong patunayan yung isa na atapang din siya gaya ng tatay niya, pero sabi naman nung isa, bakit ikaw lang ba? Kaya magkakasubukan. Now I'm more curious. I'm more curious kasi may mga sponsors na Raymond. So tas rain or shine nandun lang mag-aabang si General Torre. Matuloy o hindi, yung mga sponsors, yung willing mga donations nila, fundraiser ito ibibigay pa rin. Well, pag natuloy. Hindi, kasi he's gonna wait Marami na daw nag-commit May mga nag-commit na daw na magbibigay so, para sa charity. Kasi di ba, parang charity event siya fundraiser siya ng mukha for a cause kaya... Tama. Ikaw talaga pare Raymond, basagan ng mukha talaga ang term Di naman, fundraiser, so dapat fun lang. Ako regardless, sportsmanship. Ako regardless kung silang dalawa ay mayroong personal na alitan. Since naghamon, tumanggap ng hamon, it's a gentleman's agreement. Tama. Be done. Ako naman, the best man win. I'm more after the fundraiser. Kasi mas maraming kababayan natin na nasa lanta ng bagyo ang makikinabang. Tama, totoo. Very motherly yung aking advocacy. I'm sorry. Sabi pero pag titingnan mo sabi ni Argo, may edad na si Torre, kawawa naman pag nabugbog. Tingin ko dyan, mabubugbog dyan si Basti Kasi mismong sabi nga ni Ramon Tulfo, si Basti Duterte talagang baka round 1 pa lang knockout na kay General Torre. Bakit? Kasi bembang daw ng bembang gabi-gabi. Yan ang sabi ni Ramon Tulfo, mga kababayan, na hindi tayo nagsabi niyan. Tapos lagi pa daw nagiinom, lagi pa daw lasing, at gabi na pumapasok sa kanyang opisina sa City Hall dahil nga hangover, mga kababayan. So ngayon, alam naman natin, General Torre, si Ramon Tulfo, kilalang kilala po niyan ang mga Duterte. At alam niya ang ginagawa ng mga anak ni Digong. Anyway, shoutout kay Ma'am BMB Admin Lalayna. Thank you po sa pakape. Maraming salamat po Oo nga, mamaya nga birthday na natin Ay, birthday na nga natin ngayon. Alas 12 na mga kababayan. Anyway, shoutout po sa inyong lahat Thank you po sa mga bumabate. Anyway, mga kababayan, tuloy natin. Basta hindi yan matutuloy. Kasi hindi yan matutuloy. So, wala yan. Ano lang yan. Siguro, ang sa akin lang, pagsabihan ng mga may katungkulan dyan na malapit sa pamilya Duterte, pagsabihan, sayang.
Agtalda ka man barok, kasjay. Oo, kasi mahirap yun. Tama. Hindi ko alam kung baka hindi niya naintindihan na kapag may larong boxing, dapat maraming dadaan ng proseso, pati sa kalusugan, baka mapasubo siya. Yung mga ganun. Bata pa siya, marami pa siyang... At saka mga kababayan, fake news daw po yung fake news daw po yung kumakalat na pupusto si Chavit Singson kay Basti Duterte ng 30 million. Wala daw pong ganon. Ayon po yan mismo mga kababayan sa post na inilabas ni Chavit Singson. Wala daw pong ganon na pupusta ng 30 million. Etong si Chavit Singson kay Basti Duterte. Wala daw ganon. Siguro dapat gawin itong mga malalapit sa pamilya Duterte, pagsabihan. Huwag masyadong... Bara-barabay. Nakakadalawa na siya kaya siguro... Padalos-dalos. Kaya nga. Sayang. Mayor Vice. Actually... Tsaka dapat kasi pinagsasabihan ng mga vlogger ni Digong itong si Basti Duterte na wag masyadong mayabang. 'Di ba? Tapos hindi naman pala kayang gampanan yung kayabangan. Mahirap yang ganyan. Kasi alam niyo mga kababayan, eto payo ko lang. Kay Mayor Basti Duterte, sana next time, pag may podcast ka, kung gusto mong magyabang, sana hindi na sa harap ng camera kasi syempre pag nasabi mo na yan, hindi mo na mababawi yan. Tandaan nyo mga kababayan, pag nasabi na yung salita, hindi na po mababawi yan. Ngayon, kapag naghamon ka, hindi mo pwedeng sabihin na biro mo lang yon. Kasi baka mamaya, sabihin na naman ng mga taga-suporta ni Digong, hindi, katulad yan ng kanyang tatay, puro biro lang. Nagbibiro lang naman si Mayor Basti Duterte. Wala pong ganon. Ngayon, seryoso na ang taong bayan, seryoso si Basti Duterte, nung sinasabi yung mga paghahamon niya kay General Torre, ngayon, pumalag si General Torre, kaya dapat mga kababayan, ang gawin ni Basti Duterte, dapat marunong siyang magpakalalaki. Kasi parang ang dating, pagka may mga kondisyonis na ganyan, hindi siya nagpapakalalaki mga kababayan. Duwag ang tawag dyan. Gugustuhin ba ni Basti Duterte na masasabihan siya ng kanya mga taga-suporta na siya ay duwag? Dahil inurungan niya si General Torre? Diba? Anyway, shoutout kay Ma'am Nits Andrea. Thank you po sa pakape. Maraming salamat po sa mga bumabati ng happy birthday. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Thank you. Maganda sana ang birthday gift sa atin to pagka natuloy yung laban. Di ba mga kababayan? Anyway, ito ay pagpatuloy pa natin. Mayor siya. Acting mayor. Oo, kasi siya ang acting mayor ngayon ng lungsod ng Davao. Itong si Basti Duterte. So, abang kami sa linggo. Kung nanood tayo ng linggo. Di manood tayo. Ayaw nga, continuation. Kaya nga. Kung nag-draw nung linggo, tignan natin kung ano ang magiging resulta naman. Baka ang nangyari kasi nung mga kababayan, draw. So ngayon, ang mangyayari dito sa laban ni General Torre at ni Basti Duterte, pag hindi si Basti pumunta, drawing. Drawing mga kababayan yung mangyayari dito. Ibig sabihin, talagang walang bayag si Basti Duterte. Takot siya kay General Torre. Sabi ko nga po sa inyo, mahirap hamunin si General Torre kasi alam naman po natin niya, subok na po yan. Kahit malalaki, kahit mga big fish mga kababayan, pinapapanagot po niya sa batas. Walang kinakatakutan yan. At si Basti Duterte, hindi po uurungan yan. Kahit pa sabihin na si Basti Duterte, mas bata kaysa kay General Torre, ang pinag-uusapan kasi dito mga kababayan, delikadesa. Tandaan niyo po ang pinag-uusapan po dito, delikadesa. Hindi po yung kung sino ang panalo at talo. Delikadesa yung pinag-uusapan dito. Anyway, shoutout kay kay Glorilyn na Namiki, mega love shoutout po na napakasarap. Thank you po sa pakape. Maraming salamat po. Tuloy pa natin. Sa Pacquiao and Barrios nag-draw. Ay dito alamin natin kung ano magiging ako maging drawing Gusto ko rin ako gusto ko talaga yung fundraiser basta mapakinabangan talaga ng mga mga kababayan natin na nangangailangan. Okay na ako doon. Tama. Yun, sama tayo etneb dyan. Sige. Maraming salamat, Raymond Paas. Ayan. Alam niyo mga kababayan, kita nyo hanggang sa huli dito sa balita, sinasabi nilang ang nakaka-excite po kasi dito yung matutulungan ng mga kababayang Pilipino po natin.
Yun po yung nakaka-excite dito. Yun po yung nakakatuwa dito mga kababayan. Kasi sa totoo lang, marami po talaga tayo mga kababayan Pilipino ang nakakaranas ngayon ng hirap dahil nga dun sa sakuna na nangyari, yung matinding pagbaha. Hindi po natin expected yan mga kababayan, yung sunod-sunod na pagbaha dito po sa ating bansa. Ano po, lalo na yung mga yung mga landslide na nangyari mga kababayan, hindi po expected yan. Kaya nga napakalaking bagay sana kung eto po ay matutuloy at maraming matutulungan na mga kababayan Pilipino po natin. Dahil alam naman po natin, hindi naman basta-basta yung mga sponsor nito. Mga malalaking tao din mga kababayan, yung willing mag-sponsor sa laban pong ito. Kaso nga lang ang problema, paano matutuloy mga kababayan kung ganito yung sinasabi ni Mayor Basti Duterte? Eto, pakinggan natin. Kasi biruin nyo grabe yung caption dito ng Abante. Grabe yung caption dito mga kababayan ng Abante. Eto, pakinggan natin. Sabi dito, hindi, basahin pala muna natin. Sumuko na agad. Baste may kondisyon muna bago simulan ang sagupan kay Torre. Yan po yung sabi mga kababayan ng Abante Eto, basahin pa natin yung nilalaman. Sabi dito, may kondisyon bago ang Duterte versus Torre match. Naglatag ng kondisyon si Davao City Acting Mayor Sebastian Basti Duterte bago ituloy ang sagupaan laban kay Philippine National Police PNP Chief Nicolas Torre III. Ayon kay Duterte, dapat munang dapat munang pakiusapan ni Torre si PBBM o si Pangulong Marcos Jr. na sumailalim sa her follicle. Alam nyo na yan mga kababayan, bago tuluyang matuloy ang kanilang laban. So ang gusto mangyari dito ni Basti Duterte, gamitin yung laban para i-probe yung kanilang accusation sa ating gobyerno, which is mali mga kababayan dahil bukod po ito Ito po kasi charity fight po ito. Charity boxing, hindi naman po ito mga kababayan political. Ito po ay tinanggap lang ni General Torre yung hamon ni Basti Duterte at para may thrill, may charity mga kababayan para matulungan yung mga kababayan Pilipino po natin. Anyway, sa eto mga kababayan, pakinggan po natin Oy, thank you po kay Ma'am kay Ma'am Aileen Drenon. Maraming salamat po sa pakape. Thank you very much po sa lahat ng Unity Clan. Thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal. Maraming salamat po. So ito, tuloy natin mga kababayan. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need diba? Ayaw mo talagang tumulong. Diba? Ayaw mo talagang tumulong, Basti Duterte. Nakikita ang totoong kulay ninyo na wala kayong malasakit sa mga kababayang Pilipino natin. Pagkatapos ninyong magpayaman, pagkatapos ninyong manamasa sa suporta ng taong bayan, ngayong sanang etong laban na ito ay makakatulong sa taong bayan, ayaw mo. Kasi nga ayaw ninyo sa charity. Yan ang totoo dyan. Ang gusto ninyo di umano, kumabig lang ng kumabig. Diba mga kababayan? Ayan maliwanag na. Sa kanya na nanggaling mismo, ulitin natin ng konti. Ay, shoutout kay Ma'am Aileen Drenon Sabi dito, happy birthday Jake Magnus from the Unity Clan family. Ayan, thank you very much po Maraming salamat po sa pakape. Maraming salamat po. Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Yabang no? Gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions. Hindi kasi naiintindihan ni Basti Duterte na kaya naman nasabi ni General Torre kasi nakikita niya yung kalagayan ng mga kababayang Pilipino po natin. Alam nga naman gawin yung laban ng walang kakwenta-kwenta at hindi makabuluhan. Alam naman natin napakahalaga ng oras ni General Torre. At alam din naman ni Basti Duterte na mahalaga din ang oras niya bilang mayor. Yun nga lang kung ginagamit niya sa pagsuporta sa mga kababayang Pilipino po natin dyan sa dyan sa Davao para tulungan. Alam niyo mga kababayan, kaysa nga naman ubusan ni General Torre yung kanyang lakas at yung kanyang oras doon sa laban na yon, gawin na lang makabuluhan na makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin na mapapakinabangan ng taong bayan. For the event. Kung serious ka talaga
these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. Kung if it will answer the issues. Ano nga to kay Tita Missy pa lang, gulpi na to Di ba mga kababayan? Kay Tita Missy pa lang, gulpi na ito. Nitong bansa natin, I can do that. Yan. Ngayon yung sabihing may malasakit ang mga Duterte sa mga kababayan Pilipino po natin. Yung mga didiset dyan. Tuwan-tuwa kayo sa ganitong klase ng mga tao? Eto ba mahal nyo? Yung mga didiset dyan? Eto idol nyo? Wala malasakit sa mga kababayan Pilipino po natin? Tingnan nyo, pamula doon sa kapatid niya na nagta-travel abroad, na naandun sa dahig, nagpapasarap doon habang binabaha yung mga kababayan Pilipino po natin. Eto naman, ayaw makipaglaban kay General Torre kasi ginawan charity yung boxing nila ni General Torre. Tapos para daw matuloy yung laban, dapat daw muna magpa-hair follicle test etong si PBBM, which is para ma-probe yung kanilang accusation. Na alam naman po natin pare-parehas na maling-mali. Biruin nyo gustong abusuhin yung sakuna na nangyayari ngayon para masunod lamang po yung ginagawa nilang pamumulitika para mapatunayan yung kanilang accusation. Saglip na, oo, tinatanggap ko yung laban na yan kasi para makatulong tayo. Saglip na ganon, iba pala yung gustong mangyari ni Basti Duterte. Ano po, so ngayon, yung mga didishit dyan, sana makaramdam kayo ng hiya. Sinusuportahan nyo yung ganitong tao, duwag. Pahig kayo nun? Sumusuporta kayo sa duwag? Diba, kung hindi dadating si Mayor Basti Duterte, mga kababayan, sa darating na linggo, ibig sabihin lang niyan, duwag po si Mayor Basti Duterte. Ganun lang kasimple, mga kababayan. Wala nang paliwanag, duwag si Mayor Basti Duterte pag hindi po siya dumating sa linggo. Kasi nga naman, mga kababayan, sino ba naman kasing kupal daw di umano ang maghahamon sa isang matanda? Kapag ka nagulpi mo, lalabas dyan ang gulpi ka ng matanda. Kapag ka ikaw ang nagulpi, lalabas dyan, ginulpi ka ng matanda. Kapag ka naman ikaw ay umatras, ang lalabas dyan, duwag ka at wala kang bayag. Yun, mga kababayan, ang lalabas talaga dyan dahil nga marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang inaabangan talaga etong laban na ito, lalo na po sa linggo, mga kababayan, na paparating kasi nakahanda si General Torre anytime. Pumunta man si Basti Duterte or hindi, doon po sa mismong event, darating at darating po si General Torre. Ano po? So anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po, mga kababayan, sa usapin po natin na yan. Sa palagay ninyo, mga kababayan, magbabago kaya ang isip ni Basti Duterte at biglaan kaya siyang darating doon po sa event na pagdadausan, mga kababayan, ng kanilang boxing match. So comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po ang tingin ninyo sa possible na mangyayari po dito sa laban na ito ni General Torre at ni Mayor Basti Duterte. So comment below na lamang, mga kababayan.